Hello mga langga, kamusta po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman at sa video nito ay mag-update po tayo dito sa kay Joros of Flores dahil ilang linggo na ang nakakalipas hindi pa rin nahahanap ang kanyang katawan. At dahil dito, isang psychic ang tumulong. At walang iba kundi si Sir Ed Calwag dahil ilang netizen na rin ang patuloy na kumukuha ng kanyang atensyon na kung maaari ay kanyang matulungan ang pamilya. At dahil dito, mapapanood natin ang ginagawang remote viewing ni Sir Ed Calwag. So ano nga ba itong remote viewing? Ang remote viewing na ginagamit ng mga psychic kung saan ay may mahahawakan silang mga bagay na pagmamay-ari ng biktima. Halimbawa, yung kanilang mga damit or yung litrato at saka mismong doon sa pinangyarihan ng aksidente. At dahil dyan, makikita niya kung ano nga ba talaga ang totoong nangyari kay Joros at kung saan na ang batang ito. So, for more details, let's watch the video. Ito po mga nakakaraang linggo ay dagsa po yung mga mensahe na tatanggap namin sa aking personal Facebook account, sa aming YouTube channel, sa aming FB page, and maging sa TikTok account ko po. Napakarami po yung messages tungkol dun sa nawawalang bata sa Aklan. At andun po yung sinasabi nila, Sir Ed, sana makarating kayo ng Aklan at matulungan niyo po yung pamilya ng nalulung na bata. Sir Ed, sana kayo naman, try niyo naman pong hanapin yung nawawalang bata sa Aklan. So, marami pang katanungan, merong sinasabi na, Sir Ed, totoo bang may foul play? Sir Ed, totoo bang kinuha siya ng elemento? Lahat po yan ay dumating sa amin. So, at dahil po dyan, narito po ako para kahit papano ibigay ko po yung side ko at subukan na alamin kung ano yung posible kong makita sa nawawalang bata na si Joros Flores. Napanood ko na rin po ito sa TV eh. Ang daming mga speculations, pero una-una simulan po natin muna sa scientific explanation. Paano ba nalunod? Ano ba yung reason ng pagkalunod? Kasi kung titingnan po natin yung structure ng lugar o yung paligid, nakita naman natin na medyo malalim yung ilog at yung current niya, possible, iba yung current sa ibabaw, iba yung current sa ilalim. So hindi po imposible yung pagkalunod. Pangalawa, lagay din po natin yung scenario na kung ikaw ay lumusong sa ganung tubig at malamig, possibility na pulikatin ka. So, yun po yung mga scientific and medical side. So, dumako naman po tayo doon sa tinatawag nating mystical side. Ayon doon sa iba, may mga nakita ako, nagtatawas. Totoo po, hindi po ako against na nagtatawas. Kasi ang pantatawas po is another form of divination. Ginagamit po talaga ito para mahanap. At hindi ko rin po sinasabing mali yung nakita nila sa tawas. Bakit po? Kasi po, halimbawa ako ngayon nagtawas. Nakita ko, lumabas sa tawas na yung body ng bata ay nakasabit sa isang bato. Yun po ay ngayon. Ngayong the moment na tinawas ko siya. Pero posibleng bukas wala na siya doon. Kasi nga po yung current naman po ay hindi tumitigil. Tuloy-tuloy yan. At any given moment, pwedeng biglang lumakas yung daloy ng tubig sa ilalim at pwedeng ma-wash out po ulit ito. There was a time po na may nag-message sa akin na akala ko talaga ay kakilala niya yung family. So hindi ko naman po in-expect na hindi naman pala niya kilala at nakita lang din niya sa social media. During that time, nagsagawa po ako ng tinatawag na pantatawas at nakita ko rin po na yung kanyang body ay malayo na po kung saan siya lumusog. So unang nakita ko po is tinangay siya ng current, dumaan sa isang part na pababa. At mayroong part po doon na parang may tubig na umiikot. And then nakita ko po siya sumabit sa puno na dati nang natangay. So meaning matagal na yung puno sa ilalim at sumabit siya doon that time. Pero that was ilang weeks ago. So it doesn't mean na nandun pa siya ngayon.
Kasi mukhang nung nakita ko siya sa TV, yung area na nakita ko dun sa aking visions, yung tinignan ko, ay nadaanan naman ng mga rescuer at wala ko doon. So yun po yung sinasabi ko. So hindi ko po sinasabing mali yung mga nagtatawas o yung mga nagpupunta doon na ano. Ngayon, yung paraan po kung paano ito hinahanap. Marami pong way. Kung ikaw po ay isang psychic, hindi tayo pwedeng mag-stick lang sa isang pamamaraan. Unang-una, yung paggamit ng cards, ako gumagamit po ako ng tarot card kasi I do tarot reading po. Ang sa tarot reading, ang cartomancy ay is another form of divination. Ang problema natin, the tarot can give you information only at hindi yung physical na area. Hindi po maituturo ng card yung physical na lugar. Hindi niya masasabi na may puno dito, may ganun dito. Hindi po, unless kung ikaw ay psychic at ikaw mismo yung nasa lugar, you have to do the what we call grounding and do the remote viewing process. Ano po yung remote viewing? Dahil nando ka na sa lugar, you can touch the ground, you can touch the water, and let your psychic ability do the rest. Pwede kang sumabay dun sa tubig at alamin mo kung saan siya napunta. Yun po yung remote viewing. At sa remote viewing, astrally, nakikita mo yon nangyayari. Yun. Paano mangyayari? Paano ginagawa yon? Say for example, ngayon nandito ako. Nandito po ako sa Bulacan. Wala kasi akong hawak na anumang gamit na pagmamay-ari ng bata. The only thing I have is the picture. Pero I'll try. Ngayon, paki-comment po if ever napanood nyo yung video na to. Hindi pa po ako nakakarating ng Aklan. Never kong alam yung lugar ninyo. Pero I'll try my best kung ano yung makikita ko tungkol dun sa ilog, and give me a comment po kung nade-exist yung area na nakikita ko. Okay, let's do a short remote viewing process. And this is how it goes. Okay, kung ikaw ay remote viewer, kailangan mo ng conduit or yung connection. And the only thing I have is yung picture. So using this picture, I'll try to connect with the boy and dun sa lugar. See? Medyo madilim yung area. But I'm seeing the river po. Kita ko yung river mula doon sa pinaglusungan ng bata. So dalawang side po yung river, no? So tingnan natin. Yung kung dito nanggaling po yung bata, so medyo malayo. Tapos siguro mga ilang meters away, let's say, gamitin ko nating reference yung pagitan ng poste. So mula doon sa nilusungan niya, 1, 2, 3, at least mga 3 poste po yung pagitan, nagkakaroon ng slope pababa yung daling ng tubig. And then we'll add another 3 to 5 na pagitan po ulit ng poste. Nagsasanga po yung river, nagsanga po siya ng right, and then malaki yung liko ng right, and then merong Y na liko pa ganyan. Letter Y po papunta sa left. And then dire-diretso ulit na diretso siya pero may curve. Malayo na po, mukhang lagpas na po ito dun sa baryo kung saan sila lubusok. I'll try to see a point of reference mula sa ibabaw. Okay. Ang point of reference ko po kung nasaan ako is sa ibabaw. May natatanaw po from my left side na parang cell site. Wala pang umangkon sa ilog, merong cell site po na matatanaw.
and then continuously right, pa-right na gano'n, left. Balikan natin na, pag ganun po yung curve, nag-curve po yung river after nung Y, nag-curve siya pa ganyan, pag ganun siya parang slow, para siyang snake na lumalangoy pag ganun yung daloy ng tubig, pero malayo na po ito, and then a point of reference sa ibabaw may sensite. At this point po, while I'm doing the remote viewing, I'm picking up a sense niya na nasa ilalim ng bato. Basta ang point of reference ko sa ibabaw ay may natatanaw na sensite, and then mayroong sa gawing kanan naman, para may kalsada po, medyo malayo pero may kalsada. Tapos dito sa may gawing kanan ko may residential area dito malayo dito sa part na to, residential area. Pero tandaan po natin na ang reference natin ay yung river ha, kasi I'm on the river area, so tinitingnan ko lang po yung point of reference sa ibabaw. Okay, possibility if this video will reach you, sana po hindi pa siya natatagay ulit ng agos, nandun sa may ilalim ng bato, right, gawing right ng river, na mayroong I don't know, may patay na puno sa ibabaw, sa may itaas, may patay na puno po, then sa tapat nun sa ilalim mayroong bato. It's not that big, pero mayroon siyang nakagano, naka-curve na pagano. So far, nag-stop na po doon. So that means, the reason why nag-stop is mukhang nandoon po yung presence, no? Okay? And then, balikan natin yung mga speculation pa about the elementals, na kinuha daw to ng elemento, kinuha ng sirena or anything. So, una-una po, hindi ko po sinasabing walang sirena, walang elemento. Yes, I do believe, naniniwala ako doon. Pero, ang isang tao bago po kuhanin ng mga elemento ay nagkakaroon muna ng prior connection doon sa taong kukuhanin. Kasi kukunin po nila yung consent ng tao kung sasama ba o hindi. And at this point, mukhang wala naman pong ganong connection. Hindi ko nakita yung connectivity niya dun sa mga elemento. So therefore, off po ako dun sa issue na kinuha ng mga elemento. Hindi po ganoon ang mga elemento na basta nakakita ng tao na naliligo sa ilog, kukuhanin agad. Hindi po ganoon, walang basis kasi hindi siya Ang elementals po, bago ka kuhanin, unang-una aalamin nila capable ka ba na makatira sa kanilang dimension. Pangalawa, magko-connect muna sa iyan personally ng matagal na panahon. Kukuhanin niya yung loob mo bago kanya isama. Kung alam niyo po yung mga kwento ng matatanda, pinupuntahan sa bahay, nililigawan, yun po yung totoong abduction. Pero at this point, wala pong gano'n. Then foul play, wala rin po kasi wala pong emotions ng anger, wala emotions nung takot yung bata na parang may pumatay sa kanya or something like that. Wala pong gano'n, walang gano'ng connectivity. So, alam ko marami na naman po yung magre-react dito sa video yung ginagawa ko. Lahat po ng reaction, lahat ng opinion, nasa sa inyo po yan. I do not ask na paniwalaan yung sinasabi ko, but as I was saying, kung ano yung nakita ko ngayon lang po yun ha. Pero kung maling mismo makakarating sa inyo itong video na to, try to find it out ngayon din o kaya bukas baka sakali. Again, inuulit ko po sa inyong lahat na makakapanood itong video na to, yung validity po ng remote viewing ay nakadepende po sa oras, no? Kung marireach po kayo ng video na to ngayon mismo or bukas, ngayon po ay February 17, 2025, alas 10 ng gabi, habang ginawa ko yung remote viewing, pwede nyo pong subukan kapag na-reach po ito doon, para po ito doon sa mga kaanak ni Joros. So at least, yung point of reference sana po
makita ninyo, at kapag nakita niyo yan, pwede nyo pong subukan. Kaya inuulit, sinabi ko pong sinasabi, kabula kanina, hindi po tumitigil ang current ng tubig. Kaya, at any given moment, pwedeng mawala siya doon. So, eto na naman, may magpartner sabi naman, palusot mo lang yan, Ed. And then, kung galing po, mismo, wala po akong magagawa kasi hindi ko naman pwedeng pigilin yung agos ng tubig. Pero kung mapipigil natin yung agos ng tubig, pwede natin sabihin hindi siya mawawala doon. Okay? But then, aabangan ko po sa comment ninyo kung yung point of preference na nakita ko ay nag-exist doon sa lugar na hindi ko pa napupuntahan kahit kailan. So, sana po makatulong kahit papaano yung ating munting kontribusyon para sa pamilya ni Joros Flores, and nakikiramay po ako sa inyo. Sana po dumating ang pagkakataon na kami naman ang makarating sa lugar ninyo at maibigay namin yung aming serbisyo para sa inyo.